Wala raw napatunayan ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang pagiging mastermind ni Atong Ang sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Para kunin mismo ang kanyang panig, makakausap natin si Julie Patidongan alias Totoy. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Cyril. Hingin ho muna namin ang inyong reaksyon sa 5 kasong inihain ng negosyanteng si Atong Ang labang sa inyo ngayong araw. Gusto ko lang malaman kung ano yung kinaso Ah, niya. Yung katulad, may isang binanggit niya na extortion daw. aha. Sa katunayan, 4 days ago, yung si Attorney Carol, nakasama niya, nagpadala ng sulat niya na recantation para pirmahan ko kapalit ng 500 million halaga. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap, dahil hindi kaya ng konsensya ko at ano ako sa mga Hello? Sir? namatayan. Sorry. Kaya sabi ko, ang fake billionaire ko daw, sinagot ko lang na gano'n ang nangyari, na extortion ang ginawa niya sa akin, na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atong Ang, ano nangyari kay Chabit noon? Na ginulo mo, napatayin nyo rin. Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Okay, 5 kaso po ang inihain sa inyo. Yung sinasabi natin na extortion, ang sinasabi nyo po ay mayroong idinraft na recantation na para pirmahan nyo. At pag pinirmahan mo yon ay bibigyan ka ng 500 million? Ganun po ba yon? Mayan, hindi kaya ng konsensya ko at pamilya na dito ang pinag-uusapan. Pero ang sinasabi ho nila ay kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Cyril. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang kanyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng ng nawawalang missing sabongero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican. Yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Apla Burican. May naganap ba talagang transaksyon, usapan o text messages na maaaring magpaliwanag sa pagitan ninyo ni Mr. Ang? Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong, simula noon na tinatawagan niya ako, na nagmamakaawa siya sa akin, simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagtitext kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Kailan ito nangyari? Kailan lumapit sa'yo, kailan ka tinawagan? A day before, nung nalaman niya na mayroon akong nireport sa DOJ.
nalaman niya, nakiusap niya sa akin na Don, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport. Ako na mismo magsundo sa iyo. Ayusin natin to. Mhm. Kailan ito? Kailan ito, Don Don? Hindi na po, ang alam ko nito after election, yun ang natatandaan ko. Mhm. Yung sinasabi mong At nakikiusap saka siya. Go ahead, Don Don. Oo. At saka yung mga sinasabi niya sa media, ang galing niya magsinungaling. Mhm. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa panganganak ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamaka sa'yo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan ang sinabi, gusto mo yung pamilya ko, biruin, napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Noon hong sinasabi nyo na nilapitan ka, paanong paglapit, paanong pakiusap? Tinawagan ka ba ni Mr. Ang? Nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo sa telepono? Or mayroon kayong exchanges ng messages? Don Don. De, tinawagan niya ako. Kaya ko yun ipatrace. Yung sinasabi mong siya ang lumapit, siya ang nakiusap sa'yo after the elections at sinabi pa sa'yong itinuring ka na niyang parang anak. Kailan ito nangyari? Sa pamamagitan ng paano kayo nakapag-usap tungkol dito? Tinawagan niya ako sa telepono. Sabi niya, hindi pa huli ang lahat, mag-usap tayo, parang anak na kita. Yun ang sabi niya sa akin. Mhm. Ano ang sagot mo sa kanya? Ang sinagot ko sa kanya, pag-isipan ko na lang muna yan. Ang gusto ko, manahimik, sabi ko sa kanya, dito lang ako sa probinsya, yun lang. Ngayon, hinahamon niya ako na puro kasinungalingan ang sinasabi ko. Mr. Atong Ang, wala akong kakayahan para patayin ko yung 100 sabungero, nawawalang sabungero. Aha. Dahil isa kang siguro, sugo. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya. Diyan sa EDSA, kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Eddie Boy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. Para alam nyo lang. Okay. Don, balikan ko lamang. 100 sabungero na ang sinasabi mo na pinapatay. 108. At saka may latest na pinatay nila yung sa nagnakaw ng manok dyan sa Lipa. Alam nun, pati yung hepe, sabi nga nung hepe, kasi kaklase yan nung polis na pumatay. Kaklase yan, sinabihan, bakit hindi nyo nilinis ang ang katwiran niya sa akin, tinawagan ko siya. Akala ko ba, boss, tumigil ka na sa patayan. Sabi niya sa akin, hindi ko alam yan. Ngayon, yung pangalawa na nagnakaw din doon sa Siniluan, kahit imbestigahan nyo sa police station, isa ang nakuha nila, napatay nila yon na itapon din sa talik, pero mayroong isang nakatakas. Alam ng buong Siniluan yan na mayroon siyang pinadukot at mayroon nakatakas. Okay. Don, balikan ko lamang yung talagang kinakaharap mo ngayon, kasi ito ay salita mo laban sa salita rin sa kwento ni Ginoong Atong Ang. Balikan ko yung mga kasong kakaharapin mo. Sabi mo nga yung sa extortion, you're saying na hindi ka nag-extort bagkus sila ang nag-offer sa'yo. Yes, mayroon ako kahit forward ko. Pagkatapos nito, bigyan ko kayo ng kopya. Hindi ko pinirmahan yan, pinipilit niya ako, nabayaran niya ako, gawin niyang 500 million una, sinabi niyang 300 million.
Ngayon, hindi kaya ng konsensya ko. Mhm. At buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito. Sa tingin niya, kaya niya ba akong lukuhin? Kaya ako, nanawagan ako sa ating PNP chief na si General Torre at sa kay DOJ Remulla at sa mahal kong nating Pangulo. Ito na ang pagkakataon, mahal na Pangulo. Tulungan niyo naman ako sa sitwasyon na ganito at alam ko, hindi basta-bastang tao itong kaharap ko ngayon. Puro kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Kaya sabi ko nga kahapon, nung nag-interview ako, mayroon siyang ipapile ngayon, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Pero doon ho sa paano nakarating, paano nyo napag-usapan yung sinasabi mong in-offer sa'yo na 500 million pesos? Mayroong isang tao na inuutusan niya, yung si Attorney Carol na nandyan, na kasama niya kanina sa pag-interview. Mhm. Yan ang inuutusan niya para Inuutu sa kalaman na, ano ho? na inuutusan niya para mag-recant ka? Yes, may kopya sa akin. Dalawang beses ako pinadalhan, nilalaro ko sila. Nung una sabi ko, hindi ako papayag. Pangalawa, binago niya. Kaya itong sinasabi ko, dalawang kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Attorney Carol. Yan si Attorney Carol, kasabwat yan sa patayan. Mhm. Sino Alam ng si lahat yan. sino si Alan Bantilles o Mr. Brown? Si Alan Bantiles, yan yung isa na tumulong sa akin nung abroad. Pinalayas ako niyan ni Mr. Atong Ang. Mayroon akong fake passport na kinuhaan niya ako. Hawak-hawak ko ngayon. Kami, si Alan, si Mr. Brown, yung inutusan niya na sumama sa akin sa Singapore. Ngayon, ginamit niyang tulay para makarating sa akin lahat ng gusto niya pangyayari. Kaya ngayon, mag-usap rin kami ni Mr. Brown na ganun ang ginagawa niya. Nakakahiya yung ginawa niya. So Ubod ng nakakausap or nakikita mo pa ba itong si Mr. Brown? Yes. Sa totoo, Cheryl, yan si Mr. Brown at saka si Mr. Atong Ang, magkakumpare kami niyan. Ninong yan ng anak ko. Ano ang susunod mong aksyon ngayon ngang 5 kaso ang isinampa sa'yo ng kampo ni Atong Ang? Nandiyan ang kabilang ang extortion, attempted robbery at homicide. Cheryl, kaya kong sagutin yan. Katulad ng sinabi ko, yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa nawalang sa bungero. Yung dalawa niyan, alam ko yan ang ginamit niyang witness. Si Rogelio, Toto, Roger, Purikan, Bakla. At saka si Rodilo Anigig, yung nakasombrero na pula. Yan yun. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aralan nyo, at kaya ko ituro, yung sa video ng Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang paayan. Left or right na tato, basta nakita na may tato yan. Yung time ng kalakasan ng kainitan ng na ako ang pinagbintangan na ako daw ang nagbitbit. Paano mo, sabi mo nga ay kaya mong patunayan, paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Cheryl, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Anong matibay na hawak mong ebidensya laban kina dito sa mga sinasabi mo na sangkot nga sa missing sa Bungeros? Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat niyan. May video pa nga yan noon kay yung nawala sa Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya.
nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. At lahat tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. Pero At meron ka ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gantimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang sabungero. Mhm. Sinasabi nga nila na iba yung pag sinasabi lang or sinasambit, ano, may mga matitibay ka bang maipapakita or ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay dito sa mga nangyaring ito? Yes, mayroon ako, may mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako, ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon, at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang. Doon sa sinasabi mong pinasunog yung mga cellphone mo, may mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? May mga Ah, natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. At nasa iyo pa rin or naisubmit mo na? Na may duplicate ako, na-submit ko na yung isang duplicate, isang USB. Mhm. Sa DOJ? Yes, Cheryl. Mhm. Binanggit nyo rin ho ang pangalan ni Gretchen Barreto na may alam sa nangyari. Ano ba yung basihan nyo rito? Bakit siya nadadawit ang kanyang pangalan? Bakit nyo ho idinadawit ang kanyang pangalan? Cheryl, ayan si Gretchen Barreto, Alpha yan, membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen. Kumare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala ng pamilyang Okay. nawawala. Klaruhin lamang natin, Don. Ang sinasabi mo ay may alam siya, pero wala ka nakita na direct involvement niya dito sa mga nawawalang sabongero. Cheryl, sa totoo lang, yung video na pinakita ko niyang sa Sampa. Don? Alright, medyo mobile ho kasi itong si Don Tama Don yung ginawa Patidongan. natin. Don? Yes, Alright, ulitin Cheryl. lamang natin. Ayun nga, kasi binanggit mo yung pangalan at ngayon ay may panawagan ka kay Miss Gretchen Barreto. Pero ang tanong namin ay, dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang or nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing Sabongeros? Yes, Cheryl, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Aha. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko Ah, or iba pang personalidad? Cheryl, mamaya siguro pangalanan ko na yung mga pulis para marinig naman ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Mhm. Alam Maliban, ko kung sino ang... maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or senador daw. Mayroon bang ganon? Cheryl, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na
Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cyril, kahit baliktarin nyo ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? Sa ngayon, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Sila mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Colonel, Major, Kapitan. Yan. At may mga sibilyan. Kung saan na rin ho ang lagay nyo, kasunod nitong mga revelasyon ninyo, ay sinasabi nyo ho ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pinaliparan ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Kaya yan si Mr. Atungang gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa attorney. Sana ibinigay niya na lang doon sa mga namatayan. Alright. Siguro ano ho ang ating mensahe kay Atong Ang kanina ay nasabi niya na parang itinuring ka na niyang anak. Yes, tinuring ko siyang tatay, umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cyril, yung patayin niya buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patayin niya, tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan. Katulad ng sinabi ko, inupiran niya ako ng pera para ayusin, hindi kaya ng konsensya ko natanggapin yung inoffer niya sa kanya. Sa ngayon, ako pa ang ginawa niya, nag-extort ako sa kanya, napakalaking tanga naman niya. Maraming salamat, Julie Patidongan alias Totoy. Salamat sa iyong oras.